Hello guys! Welcome back to my channel, Go with Lynn. Nakapag-repat na ako sa ibang succulents na galing kay Ma'am Tresh, yung bagong dating guys. Yan, ito na yung Pink Lotus. Mahirap din siya tanggalan ng dry leaves guys, kagaya din ni White One. Tapos magkamukha din sila ni White One. Pero mas mafarina si White One guys. Feel ko lang, mas makapal yung farina niya. Tapos si Lady's Finger, ayan. Pinatong ko lang siya dito guys actually. Mga tapon to na soil ng asawa ko. Tapos nilagay ko dito at pinatong ko na lang din si Lady's Finger na var. Para matanim na siya kasi matagal nang hindi sila nakatanim. Tapos yun si Hakuho. At saka mas nauna ko itong naitanim si Variegated Fred Ives. Na share ko na rin yan sa inyo. Tapos meron pa akong hindi natanim. Ito guys, hindi ko pa natanim. Nung idea nga nito, kalimutan ko na. Tapos si Noma, ayan, natanim ko na. Tapos, naano si Purple Delight, natumba. Madaling araw ko to tinanim. Ayan, dito ko muna nilagay. Natumba din to. Ayusin ko na lang yan mamaya. Pinagsama ko na yung lahat na Purple Delight guys. Dito ko muna sila nilagay kasi baka tanim pa lang, baka mabigla sa init. Gaya nung mga nasunog doon. Dalawa na lang pala yung hindi ko natanim. Ito si Lovely Rose at saka yung si Pebbles, which is pinapaugat ko pa. So, konti na lang pala yung hindi ko natanim. Ano guys, magkwento lang ako kasi for more than a year na nagbablog ako, marami talagang nagtatanong about sa soil mix ko. At hindi ko alam kung bakit parang ang hirap sagutin. Yung sagot ko sa mga nagtatanong about soil mix is hindi ganoon ka lalim. Dati kasi nung nagre-research talaga ako kasi hindi ko pa alam yung mga soil mix. Tapos yung nasa isip ko talaga, special yung soil mix niya, kailangan special yung mixture mo. Ganon. Only to find out na namamatay din yung mga succulents ko. Hindi ako gumagamit ng rice hull guys. Dati, yung mixture na ginagawa ko dati ay carbonized rice hull, pumice, vermicast, yun, naglalagay ako ng vermicast. Tapos anything organic, naglalagay ako ng DE, yung DE powder, diatomaceous earth, yun. Tapos coffee ground, yung pinagpigaan ng kape, yun, naglalagay ako ng ganun. Basta anything organic. Tapos, ang nangyayari guys, namamaalam pa rin yung succulents ko. Shout out kay Sis Ching, charging ng Succulent Davao. Sa kanya ko talaga, unang na-realize na pwede palang gamitin yung rice hull. Yes, sa kanya ko talaga natutunan guys, which is sobrang dami dito sa amin na rice hull. Tapos hindi ko alam na pwede pala talaga gamitin sa ating mga succulent. Yung gamit nga niya guys, pure rice hull yun. Yung dati hindi ko na alam kung yun din bang yung ginagamit niya ngayon. Pero malaki talaga yung pasasalamat ko sa kanya at natagpuan ko yung channel niya. Mag-subscribe guys sa kanya guys. Pwede nyo i-visit yung channel niya guys. Basta yun yung unang-una kong encounter sa about rice hull. Doon sa channel niya. Ginagawa din niyang toppings, yung rice hull, ganun. So nag-experiment ako at oo nga guys, simula doon, yung mga succulent ko na galing kay Ma'am Jeneline Saraw, yun nagsusurvive halos yun. Umaabot sila ng 1 year sa akin. Tapos nag-experiment na ako simula noon. Yung ginagamit ko ay mayroong garden soil yung iba, pero mostly talaga yung ginagamit ko is compost dahil abundant yung compost dito sa amin. Stricto kasi yung municipality namin dito. Kailangan yung bawat bahay mayroong compost pile, kaya palagi akong mayroong compost. Yun. So yun yung gamit ko sa yung ginagawa kong soil mix. At yung pinaka best advice talaga guys pagdating sa soil mix is gamitin mo kung ano yung available sa area mo. From then on, doon ka na mag-a-adjust about sa pag-water mo. Ganon. Kasi malalaman mo naman yan. At para sa mga beginners talaga, ang tatandaan mo lang guys ay once na magdidilig ka, kailangan tuyong-tuyo na yung soil. Malalaman mo kung tuyo na yung soil kung magaan na yung pot.
ganyan, gaya nito, magaan na to, or kumulubot na yung dahon. Sa totoo lang guys, mahirap talagang mag-advise about sa kung soil lang talaga kasi yung pag-aalaga ng succulent, complicated talaga siya. Hindi lang soil yung tatandaan mo, merong water, merong temperature, merong iba-iba pa kasi kailangan nila na insecticide, fungicide, ganun. Tapos kung gaano kainit yung lugar, yun nga sa temperature. So yun, mahirap talaga ituro yung about sa soil mix lang. Yun lang talaga yung pinaka-advice ko para sa mga beginners. Sa mga gaya ko rin dati na nagtatanong. Yun, kasi yun pare-pareho lang talaga ng tanong yung tinatanong ng mga baguhan na mga succulent growers. Tapos mahirap kapag mag-advise ako ng about sa soil lang kasi iba-iba yung pag-water, iba-iba yung paraan natin, iba-iba yung schedule natin. Yun lang yung pinaka-ma-advise ko para sa mga beginners na nag-aalaga ng mga succulents. So hindi din pare-pareho yung succulents guys, para din sa mga baguhan to. Hindi sila pare-pareho, merong gusto ng water, merong hindi gusto yung water, meron yung kaya ang ROS, merong hindi. So yun, ganun sila. So ang pinaka-ma-advise ko is una, gamitin mo kung ano yung soil, kung ano yung component ng soil na meron kayo para hindi kayo mahirapan. Kasi magastos, mahal na yung succulents, gagastos pa tayo sa soil. Ganun yun. Tapos, pangalawa, kung ano yung meron sa'yo na soil, mag-experiment ka doon. Halimbawa sa akin, na rice hull yung ginawa kong pinaka major component ko. Hinahaluan ko din sila ng pamis. Kung meron akong pamis, pero pag wala, mas marami yung ginagamit ko na rice hull. Tapos, gumagamit din ako ng minsan vermicast. Oo, naglalagay ako. Pero ngayon wala akong vermicast kasi nag-stop ng benta yung binibilhan ko ng vermicast dati. Kaya ngayon, hindi na ako nakakabili na yung sako-sako na vermicast. Tapos, binibili ko pa siya sa online, which is sobrang mahal. Kaya, hindi na ako naghalo ng vermicast ngayon. So, yun yung iisipin nyo unang-una. Kung ano lang yung meron sa iyo. Kung ano lang yung kayang-kaya lang. Kung afford mo naman, bakit, diba? Bakit naman hindi? Bumibili kasi sila sa Masatera, ganun. Mga pre-mix na soil mix. At hindi ko yun afford. So, gumagawa ako ng sarili kong mixture. Or soil mix. Ganun. Tapos, yun lang yung dalawa. Tapos, i-observe mo sila pagdating din sa watering. Makikita mo naman kapag ayaw na nila ng water. Kasi magiging ganito sila. Yan, may mga black sila. Lalo na ito. Yung mga ganyan. Oo. Nasubrahan na yan sa water kapag ganyan. Makikita mo yan siya sa, depende din sa plants guys. Iba-iba din sila ng symptoms. Ito hindi ko alam, fungus ata to, pero nagpo-fungicide naman ako. Pero meron talagang ganyan yung mga cotyledon ko. So, I think yun lang yung pinaka-best na ma-advise ko para doon sa nagtatanong about soil mix ko. Kasi komplikado po siya. So yun guys, sana may natutunan kayo. Iba-iba din talaga kasi tayo ng pag-aalaga ng succulent. Kaya mahirap yung pag-advise. Yun yung gumagana sa area ko. Kaya yun yung fit sa akin. So kung ano yung fit sa inyo, hahanapin nyo yun eh. Kailangan yung malaman nyo. Kailangan mo munang mamatayan ng maraming succulents. Gaya din ang nangyari sa akin guys. Sobrang dami kong succulents na namaalam. So that was it guys for today's video. Thank you all for watching and see you on the next one. Keep growing. Pumapayat na to. Baka gusto niya ng ibang soil. O, diba? Mapapansin mo yun sa kanila, guys. Gaya nito, pumapayat. Palitan na ng soil kasi baka merong hindi maganda sa kanya. Ayaw niya, ganun. Bye-bye, guys.